Guys, good afternoon sa inyo sa sulok ng mundo, kung saan kayo ngayon nakinig nitong mga video ko. Kayo lahat guys ay mahal tayo ng Panginoong Diyos guys. Ito lang ang isabi ko sa inyo guys, habang may buhay tayo guys, may pag-asa tayo. Basta palagi lang tayong magdadasal at palagi tayong comments sa lahat ng mga karamdaman natin, kung anong mga problema natin, surrender natin doon kay Lord ang lahat nating mga parang hindi mo kaya gawin ito, tapos hindi mo sabihin mo sa sarili mo na talagang ano bang dapat kong gawin. Dapat guys, ganyan guys na mga mindset ninyo guys, mag-isip ka na anong gawin ko para magawaan ng mga solusyon. I-comment mo doon kay Lord, para si Lord na ang bahala sa atin kung ano ang mga darating na mga problema, lahat ng mga pagsubok sa buhay natin guys. Si Lord lahat guys ay bigyan tayo ng mga kaginhawaan sa buhay natin guys. Kaya guys, huwag kayong mag-alala. Habang may buhay, may pag-asa tayo guys. Okay guys? So guys, nandito sa inyo. Ito ang isasabi ko sa inyo, na tayong lahat ay anak tayo ng Panginoong Diyos. Basta may buhay, may pag-asa tayo. Habang may pag-asa, may buhay, may pag-asa. Yung mga nawala na dito sa mundo, wala nang pag-asa yan, kasi nandoon na sila sa kabilang buhay. Kaya guys, kaya ito na lang yung sabihin ko sa inyo guys. Dapat tayo guys ay masaya lang tayo lagi guys. Tapos kung sino man ang nakikinig nito na video ko, gusto lang natin na magawa na lang tayo ng mga gusto natin na dapat gawin natin ng tama para tayo ay uunlad sa buhay. Tapos ka guys, open mindset lang guys, para ma-achieve mo ang mga goals mo para sa buhay mo. Basta ikaw ay manalig ka lang sa sarili mo, at tapos lagyan mo ng na kaya mo ang gawin ng iba, kaya mo rin kung lahat ng mga gusto mo basta naka sa tamang gawa, talagang ma-achieve mo. At tapos guys, ito lang ang remind ko sa inyo guys, manood na lang kayo ng mga yung magagandang yung mga na-achieve sa iba. Manunood ka ng ganyan. Huwag kayong palaging manood kayo ng mga balita. Wala kayong makukuha dyan, kasi puro lang mga negative. Yung mga dyan bundulan, ba yan, ng mga dyan, tapos nasa isip mo yan, parang lang yan, nakinig ka ng mga walang marating sa buhay mo. Yan, parang yung mga negative, parang basura yan sa isipan mo. Kaya huwag kayong mag-isip ng ganyan. Dapat manood ka na ng mga yung mga magandang buhay nila. Bakit ba sila sa dati? Anong pinagdaanan nila? Ganon.
dapat ganyan ang panoorin ninyo guys. Huwag kayong manood ng mga, yung mga, ano ba yan, mga, mga kalaswagan dyan. Huwag kayong, wala kayong mararating dyan, walang ma-achieve sa buhay mo. In the future, wala kayong, hindi kayong magbabago dyan. Kaya ang anuhin mo, dami ng mga ano dito sa yung mga ina-upload na yung mga achievers sa mga iba. Yan ang panoorin niyo guys para in the future kayo na naman ang susunod para kayo ay hindi na palaging nasa kahirapan. Ngayon naman tayo guys tayo lang ang nagawa ng kahirapan. O pag ikaw naman ay masipag ka at saka naman ay ikaw ay nagagawa ka ng mga sarili mong mindset na gawin ko nga ito. Bakit ba ang iba nagkagawa sila ng ganyan? Tapos hindi naman lahat tayo na ay ganyan lang na wala tayong marating sa buhay. Mayroon guys, basta ikaw lang ay manalig ka sa sarili mo tapos i-comment mo kay Lord. Number 1 si Lord ang ilagay mo sa puso at sa isipan mo guys para in the future ang mga goals mo, ang dream goals mo guys, makamit mo talaga guys. Basta ikaw faithful ka talaga at gusto mong gusto mong ma-achieve ang mga yung mga abundance lives sa iyo guys. Masarap ang feeling guys pag ikaw ay natanggap mo ang mga blessings galing kay Lord. Naku Diyos ko dyan guys, ang saya-saya guys. Kaya nga kung ikaw lang guys, ito ang ko sa inyo guys, na huwag kayong sabihin mo na i-blame mo si Lord, na sabihin mo na dati nagdasal ako na ganito ako, ganyan ako, ganito. Hindi Lord, hindi ganyan si Lord na paghingi mo ibibigay niya kaagad. No, hindi ganyan guys. Dapat tayo guys magsakripisyo. Oo. Tapos ang paggawa mo ay manalig ka sa Panginoong Diyos. Tapos samahan mo rin yung sipag at saka open mindset. Tapos anuhin mo na magawa ka ng mga kabutihan, magawa ka ng sarili mo na ma-achieve mo ang gusto mo sa buhay guys. Yun ang ko sa inyo guys. Kaya nga wag ka lang wag kayong magwala sa pag-asa habang may buhay, may pag-asa guys. Tandaan mo nga guys, ito guys. Ako guys, tingnan mo, ko nga ito ang sarili ko sa inyo guys. Dati, walang-wala ako. Elementary pa lang ako. Grade 1, grade 2, grade 3 hanggang grade 6 ako guys. Lahat ng mga kahirapan ko guys, ko sa sarili ko guys. Kasi hindi ako pinanganak ng mayaman. Kaya unti-unti kong iniisipan kung ano ba ang ma-achieve ko sa buhay. Hanggang ako lang ang naglalakad dito sa mundo. Kung si Lord ang kasama ko. Palagi kong hinihingi sa kanya na guides galing kay Lord, na siya ay mag-guide sa akin kung anong marating ko. Pero sa awa ng Diyos, binigay ni Lord unti-unti sa akin. Tapos ako, makikita ko ang mga tao na gusto kong tulungan ko. Kasi si Lord nagtulong sa akin, kaya ako tutulong rin sa mga tao na dapat kong tutulungan. Kung sino yung mag-ano sa akin, lalapit sa akin, tutulungan ko nga siya. Para kung anong marating ko, marating din niya. Siya na ang susunod. Tandaan mo guys, totoo ito yung sinabi ko sa inyo guys. Kung anong kahirapan ko dati, kung anong natanggap mo na kahirapan ngayon, mas lalo ako dati ang mga kahirapan ko na narating ko sa buhay. But in the future,
magbago. Dahan-dahanin ni Lord ang pagbabago sa buhay mo, guys. Basta ikaw, manalig ka lang. You are trusted to God in your life. Ilagay mo sa isipan mo, ilagay mo sa isip mo na mahal mo si Lord. At ikaw rin, mahal ka rin ni Lord. At dapat sa'yo, magawa ka ng kabutihan mo at magawa ka ng kabutihan sa iba. Huwag kang maggawa ng hindi masama para sa'yo. Kasi si Lord, palagi siyang nagtingin sa atin kung anong ginagawa natin. Tandaan mo yan, guys. Tingnan mo yung iba. I-compare mo. Tingnan mo. Ano ang mga tao dati? Ang kabuhayan nila. Talagi pala, abundance sila, guys. Ito lang yung ibigay ko, halimbawa lang sa inyo, guys. Ang tao, abundance siya. Daming taong lumalapit sa kanya. Daming naghingi sa kanya ng tulong. Pero anong kabaliktaran? Masama pa ang binabanggit niya sa isang tao. Tapos, bandang huli, kung ano ang tingin niya sa ibang tao na siya ay dati siya ay isang mayaman. Pagbalik ngayon, wala na siya, zero. Tingnan mo. Kaya nga guys, ito ang sasabihin ko sa inyo guys. Lahat ang mga tao, kung ano ang narating niya, huwag kayong magbago sa sarili ninyo. Yan ang sinasabi ni Lord. Kung ikaw nasa itaas, palagi ka lang nasa baba. Kung sino yung nasa taas, yan ang ipababa niya. Kaya guys, yan ang isabi ko sa inyo guys. Kung makamit mo ang mga pangarap na binigay ni Lord para sa inyo, huwag kang magpataas. Guys, equal ang lahat ng mga tao na sa paligid mo. Kung sino yung tutulungan mo, kung sino yung naghingi sa'yo, bibigyan mo na lang. Kung sino yung, for example, siya ay maghingi sa'yo, bibigyan mo. Huwag ka nang mag-isip pa na, ibalik pa yan. Si Lord na ang bahala sa'yo, na ibigay ni Lord ang para sa'yo. Yung ibinigay mo sa ibang tao, si Lord na ang magbigay para sa'yo. Ibubuhos ni Lord ang para sa'yo, na ikaw na tao, na ikaw ay isang tao, na anak ni Lord, na ikaw matulungin ka. Hindi ka madamot. Kasi ang taong madamot, guys, alam mo, sabihin ko sa inyo, dadamutan din ng Panginoong Diyos yan. Kung anong mga salita niya sa ibang tao na naghingi ng tulong sa kanya, ang kabaliktaran, guys, ang taong magganyan, back to zero. Tingnan mo. Totoo yan ang salabi ko sa inyo, guys. Kaya nasa Bible yan, guys. Ang tao na mabait ang puso, ang tao na isang matulungin, ang Diyos, si God, magbigay ng more blessing sa kanya. Kaya ikaw guys, huwag kayong magbago sa buhay mo guys. Kung ano ang narating sa inyo guys, huwag kayong magbigkas ng mga masama para sa iyo, sa kapwa mo. Tapos mahalin mo ang pamilya mo. Mahalin mo ang mga nanay, tatay mo, the most important in your life. Ang mga magulang mo, mahalin mo. Kasi sila ang nagpalaki sa inyo. 9 months ka gidala sa nanay mo, dito sa tiyan mo. Pinalaki ka. Hanggang pinaano ka,
tinuturuan ka, hanggang nagtayo ka, hanggang naglaki ka. Paglaki mo, huwag mong babayaan ang mga magulang mo. Kaya once ikaw, pabayaan mo yung mga magulang mo, babalik ka rin sa mga magulang mo. Kasi ang ano lang guys, ang yaman sa mundo guys, hindi yan mag-isti sa'yo. Mag-isti lang yan sa'yo kung ikaw ay mabait kang tao. Ang tao ay parang bula. Alam mo ba yung bula? Nag-ano siya, ganun lang. Ganun. Ang minsan, nasa taas ka. Kung minsan, nasa ibaba ka. Ganun. Ganun. Sa taas, ibaba. Itaas, ibaba. Ganun guys. Kaya guys, ang ano ko sa inyo guys, magawa ng kabutihan para ikaw ay ma-improve ka sa buhay mo. Totoo yan guys. Huwag kang huwag kang anong tawag yun? Huwag kang masama sa ibang tao. Huwag kang magawa ng mga masama. Always magandang impluwensya sa ibang tao. Yun. Kasi parang yung karamihan ngayon guys, ang naano ko na sa mga karamihan, mga tao, sila, minahal nila ang mga materials sa mundo. Pero actually guys, hindi yun ang dapat ang mahalin natin guys. Kasi tayo guys, lumalabay lang ta diri sa kalibutan, sa Bisaya pa. Lumalabay lang ta dinhi sa kalibutan. Huwag kang magsilos. Huwag kang kung anong na-achieve sa iba, huwag kang magaya sa kanila. Ganito si Marites, nagmarites ka niya, si ganito, ganyan siya, ganito. Huwag. Gawa ka ng sarili mo. Gawa ka ng sarili mo. In the future, ikaw na naman ang ganyan. Parang sabihin mo sa sarili mo nga, kaya nila, kaya mo rin. Diba? Kaya guys, tayo guys, ang ko lang sa inyo guys, na kahit ka pa, saan ka pa, sa sulok ng mundo, kahit saan ka pa, sabihin mo na mag-abroad ako, para makamit ko ang mga kagustuhan ko. Guys, sabihin ko sa inyo guys, ako guys, ilan ng bansa na napuntahan ko guys. Kung hindi pa the right time ang ibigay ni Lord sa inyo, na yan ang madestiny ka, yan ang yan ka na yan na ka magbago ang buhay mo. Pagsabihin ni Lord na hindi ka pa ganyan, maranasan mo pa. Bago ka makarating, yan ang sinasabi na, bago ka makarating sa itaas, makamit mo pa ang mga kahirapan sa mundo. Tingnan mo guys. Kaya hindi basta-basta. Kung ikaw may pangarap ka na maliit, may pangarap ka na maliit, mangarap ka ng malaki guys. Gusto mo pang mangarap ka, lakihin mo lakihin mo pa ang pangarap guys, para in the future ibigay ni Lord ang para sa'yo na na ikaw marating mo na ang gusto mo sa buhay. Totoo yan guys. Ako dati, anong pangarap ko sa buhay? Gusto ako
Gusto mo ko matapos sa pag-aral ko. Pagtapos sa pag-aral ko, gusto ko pa na maggawa ng bahay. Nagagawa ko ng bahay. Or makatulong ako sa iba. Tapos gusto ko yung mga anak ko nakatapos sila lahat. Oh. Hanggang ngayon. Ganito pa rin. Pero in the future, guys, sa awa ng Diyos, ako na naman ang kagaya ninyo. Kaya nga, guys, huwag kayong guys. Huwag kayong tawag yun. Huwag kayong guys. Basta, do it action, guys. Basta, gawa lang sa kabutihan. Tawa ka pa rin, guys. Oh. Totoo yan, guys. Ginawa ko lang itong video, guys, kasi na-feel ko, guys, na ano ba ang narating ko sa buhay. Diba? Maganda, guys. Pero kahit mahirap, yan ang sinasabi, kahit mahirap, gawin mo para ma-achieve mo ang gusto mo sa buhay. Totoo yan, guys. Kaya, wag kang guys. Wag kang sabihin mo na mag-quiet ako. Wag kang mag-quiet, guys. Tutuloy. Kung sino yung maghihila sa'yo, hilain mo. No. Hilain mo, guys. Wag kang ano ba tawag yun? Wag kang magpahila sa kanila. Mas ikaw pa ang ikaw ang maghila sa kanila. Huwag kang magpahila, ikaw ang maghila sa kanila. Basta padayon. Yan ang sabihin, padayon. Para ang mga goals mo ay darating para sa iyo. Maganda, guys, no? Kaya, guys, laban lang. Hanggang saan? Basta, no quit. Straight forward and looking forward. Diba, guys? Maganda ang buhay, guys. Kaya, kung minsan naman makasabi tayo sa sarili natin, guys, na bakit ba ako nasilang sa mundo? Puro na lang kahirapan ang nagawa sa buhay. Pero sa bandang huli, guys, alam mo, guys, sa bandang huli, guys, ibigay ni Lord ang para sa'yo. Totoo lang, guys. Ibigay ni Lord ang para sa'yo, na ikaw ay magiging masaya. Hindi naman na yung time na malungkot ka, guys. Hindi. May time ka din na ikaw ay masaya ka. Basta gawa ka lang sa sarili mo. Gawa ka sa mga kagustuhan mo na yan ang gusto kong makamit sa buhay. Ibigay ni Lord yan, guys. Kung anong gusto mo. Pagkagaya yan sa yung ihalimbawa natin na gusto ko na, sabihin ko sa sarili ko, gusto ko na ako, may kapartner ako na mabait. Saan mo ba hahanapin ngayon ng mabait, guys? Wala namang taong mabait ngayon sa tingin ko. Naku, Diyos ko. Mag-ano kayo ngayon ng mabait, guys? Ay, naku, Diyos ko. Sabihin mo na lang, ika-partner mo si God is the best. Walang mag-ano sa'yo. Walang maghuli sa'yo. Walang maghila sa'yo. Kung hindi, ikaw ay masaya is the best. Si Lord mo ang magiging kasama mo. Ay talagang peace of mind ka, guys. Sa totoo lang. Huwag sabayan ng iba, maghanap ako ng mga soulmate. Ay, nako, Diyos ko, pro santo. Ay, nako, Diyos ko, problema mo. Ang daming problema mo pag ganapin mo yan. Ay, nako, Diyos ko, left and right. Hindi pa sa left and right, napa sa likod.
Kaya guys, kaya guys, huwag kayong mag-ano guys. Yan ang sabi ko lang sa'yo guys na number 1, ilagay mo sa isipan mo si God. At ilagay mo sa puso si God. Wala nang iba yan. Wala nang ibang mag-ano pa sa'yo. Mananakit sa'yo. Wala nang magbigay ng problema sa'yo. Ang lahat ay masaya ka at tapos ang mindset mo guys is pagka malinis at tapos parang nakalagay ka sa parang nakalagay ka sa paraiso nga naglakad ka na. Ano bang buhay ko? Kahit tingnan mo na, sabihin mo na wala ka, pero sa God na sa puso mo ay talagang napakahusay. Napakahusay talaga guys. Basta si Lord na ang number 1. Faithful ka na nasa puso mo si God. Ang lahat ng mga sa mundo, kung nasa paligid mo, lahat ng mga nasa paligid mo guys, hindi mo na mamalayan na yan guys. Hindi mo na mapansin na ganyan sila. Kaya tingin ka lang sa sarili mo guys. Basta ikaw ay tapat ka sa sarili mo. Tapos ikaw ay fit ka talaga sa buhay mo. Tapos malinis ang konsyensya mo guys. Sa totoo lang, ikaw makamit mo ang mga gusto mo sa buhay. Tandaan mo yan guys. So, thank you guys. I love you. Peace. And to God all the big glory. To God all the glory. God bless you. Thank you Lord. So, thank you guys. Basta, tuloy lang. Straight, looking forward. Ikaw na ang susunod. Okay guys, bye-bye. Don't forget, subscribe my channel, Gemlan. Thumbs up and click bell button and comments down below. Thank you, babush.